Sa nagtatanong pala ng update na patungkol po sa ginamit kong insecticide na yung pangalan po ay yung Avid. So nagtatanong po yung iba kung kumusta nga daw po yung kanyang epekto. So okay naman po mga ka-farmers sa epekto. So hindi naman natin sabihin na mamamatay po lahat ng insekto. So kung nakakamatay po, nabawasan po yung mga trips, mites, aphids. So hindi po yan ibig sabihin na mape-perfect po natin na mapupuksa po natin lahat no. So lalo na po ngayon yung panahon ay tag-araw. So talagang kakaroon po talaga ng mga ganyang insekto, lalo na po yung white flies at saka thrips. So paborito po kasi nila yung ganitong panahon, yung tag-araw. So kapag tag-ulan naman po mga ka-farmers ay halos bibihira lang po yung ganyang mga insekto. So yung nagiging kalaban naman natin nun ay yung shoot borer at saka mga fruit borer. So ganitong tag-araw halos 3 buwan o 2 buwan na walang ulan. So aatake talaga po yung mga thrips at saka mites at white flies po dito. So kailangan natin na gumamit po ng iba't ibang mga insecticide o mag-alternate ng iba't ibang pamatay thrips, mites at saka white fly. So kung sa mga nagtatanong patungkol po sa Avid, so okay naman po siya mga farmers no, epektibo siya. So yun lang, wag nating ibig sabihin na kapag nakita natin yung isang insecticide na epektibo, so yun na po yung ulit-ulitin natin. So hindi naman po pwede. So magkakaroon po kasi ng immune yung mga insekto. So kaya dito sa akin gumagamit ako ng iba't ibang mga insecticide, lalo na po kung bago. Siyempre kapag bago talagang epektibo po yun mga farmers kasi iba po yun sa panlasa ng mga insekto no. So yun lang pa rin yung ginagamit ko dito, yung top mic, one shot, tsaka Tripshield at tsaka Avid. Yan po yung mga pang-alternate ko po sa mga pamatay trips. So na may nakalagay po sa description ng Avid na kaya niya pong pumatay ng white fly. So okay naman. So napatunayan ko naman mga farmers dahil nung pag-spray ko po dito ay may mga white flies. So nakita ko na kaya na niyang patayin. So 2 beses ko na po yung ginamit yung Avid dito, tapos nag-alternate lang po ako ng one shot. Tapos sabay na rin po yung sabay na rin po yung Tripshield. So yan lang po yung aking mga ginagamit. So ayan, kaya mapapansin natin sa mga kanyang mga sunod na bunga, ayan, maganda pa siya mga ka-farmers. At okay pa naman po yung mga dahon niya. So ayan. So kapag ano na kasi mga farmers no, kapag severe na po yung trips, so mapapansin, unang-una mapapansin na po natin yan sa dahon ng ating talong. So nagiging kulay brown na, at saka yung calyx ng ating talong at unti-unti na rin po nagiging brown. So hindi ko naman po masasabi mga farmers na wala pong trips po dito, walang mites, walang white fly. So siyempre meron. So hindi natin maiwasan yung mga farmers na magkaroon po ng insekto sa ating talungan. So natural lang po yun. Kung araw-araw po tayo mag-spray, siguro mami-maintain po natin yung mga insekto. So hindi naman po kasi pwede araw-araw no, dahil namimitas po tayo. So parang nilason na po natin yung binibenta natin ng ating mga talong. So ayan, patuloy rin pa naman po mga ka-farmers yung kanyang pamumulaklak. Ayan no, may mga sunod na bulaklak. So kahit kulang tayo sa tubig, so dilig-dilig lang. So ganun talaga, tag-araw po kasi dito sa aming lugar. So kaya ganyan yung mga ng ating talong mga farmers, halos yung mga bunga niya, so hindi halos lumalaki. So maiksi lang po siya na matambok dahil nga po kulang tayo sa tubig. So dilig-dilig lang dahil yung tubig na ginagamit ko po dito na galing sa balon, so talagang mahina.